Thank you. Thank you. Noodles for carbohydrates at egg for protein, veggies for the win. Kompletong init sarap sa umaga. As a mom, I can care for them when they're sick or protect them from harmful germs. I choose Safeway Grade Formula. Complete 10 germ finish, unlike a so it protects against 10 types of harmful germs. Playtime Entertainment. Home for happiness. Ang tripling lakas ng Bridge 345. Kung may tripling lakas na, tulong lakas bilang spray, rain plus ice. Bilang sabon, foam plus muscle. And immunity plus energy. Kung may tripling lakas ng Bridge 345. May sulit pa ba? Sulit sa Johnny Big Chicken Joy Sarap Savers. Sarap ito sa lahat. Jolly Big Chicken Joy Sarap Savers. New Star Online brings Andrea into a world of play. Games to explore, live hosted tables, and sports that keep the energy high. Tap into your New Star Online world. Naniniwala ko ilang eksperto na hindi pa rin agad matatapos ang sigalot sa Senado, lalo't parehong iginigiit ng Gatchalian Bloc at Cayetano Bloc na sila ang may legal na poder at sa liderato ng mataas na kapulungan. Dagdag pa rito ang ilang issue maaaring maapektuhan ng Senate impasse gaya ng impeachment trial at flood control scam. Nagpapatrol, RG Cruz. Magmula ng malukmok sa poder ang grupo nila sa Revolution hanggang sa noong Miyerkules na dalawang mukha ang liderato ng Senado na ayon sa isang eksperto ay hindi naman nabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung magdahalo magdito ang unang-una. Pero ngayon, nakita rin natin yan, ang panahon ni Salonga, no, versus Neptali, yung panahon ni Angara versus Franklin Drilon versus Manny Villar, Franklin Drilon. No? Tingin ni Hanky baka lumala pa ang sitwasyon dahil sa nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na may epekto rin sa halalan. This can be compared to a political trench warfare. Ito ay kumbaga nag-dig in na sila, nagbukay na sila ng kanilang mga posisyon. Itong mga nasaksihan natin ay pagpapatuloy lamang ng lumalalang krisis sa ating politika. Maski ang House Prosecutor si Gatchalian at hindi sa Senador Alan P. Cayetano ang kinikilala ang presiding officer. Kung anong posisyon ng House, yun din po ang posisyon ng 11 prosecutors. We will be submitting to the leadership of Acting SP with Gatchalian. Tama yun, ang aming rules ay ang nakasaad sa rules natin ay yung Senate President presiding officer. But in this case, dahil ako ay inalaga ng acting Senate President, tayo ako. Pero pag-uusapan pa namin all 6K na Ayon pa ang investigation sa flood control scandal na pinalakay kahapon ng Cayetano Bloc at magiging sentro ng pagdinig ng Gatchalian Bloc sa Lunes. Those types of things would create are bigger problems in the longer term. So just look at what happened yesterday. Is there actually, a proper proceeding that was done? And if there was no proper proceeding, there are statements of resource persons properly under oath. So all of these questions will continue to fester if the Senate can look for a middle ground. And the middle ground, I think at this point, at least in the next few weeks, doesn't necessarily have to be a president of the Senate that's elected by 13. They need to look for a presiding officer at this point that will be acceptable to all blocks. Kinastigo naman ang Senador Patrick Lacson sa Cayetano dahil dinamay siya sa isyu ng flood control. Pinuli naman ang Senador ang pinag-reaksyon ng mga turistigo. Pinag-isipan naman ang Governor J.D. Wiswat sa ang mga nagtawid sa kanila sa kanila. Pero di Senador ang mga akta hindi nagagamit ang ating kasama ng mga Senado para maging liga sa habang nakapasa sa 1985 Constitution ang mga sa ating
Batay sa kasalukuyang sa inyong batas, kailangan mayorya ng lahat ng senador bumoto. Resa ang kailangan para makapaghanap ng Senate President. Nakasaad din ito sa patakaran ng Senado. Sa 1995 Constitution, nakasaad kung kailangan ng mayorya ng lahat para ihalal ng Senado. Kung piniligan na nasa Senate Rules na dapat mayoryahan ng lahat ng senador, ang batayan ng trono at paghalalan ng leader ng Senado ang usapan. Yan din ang sinabi ni Cayetano nitong Huwebes na itigyan na siya pagiging Senate President. Oh shit, no Sherlock. Oh shit. Ngayong Biyernes dumulog na si High School Teacher Manny Tayab sa Korte Suprema para ipagdekarang legal ang pagpupuktigat siya yan. Kasi nagkakabot pati mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal experts nagkakabot sila. So at least nasa third court naman yung finals eh. Tingin nila action si Cayetano dapat umakyat sa Korte Suprema, bagay na kinontra nito. Kailangan dapat pumunta sa Korte Suprema. Pero hindi nila gagawin yun dahil alam nila mali sila. Why would they, that's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Pero at hindi lang ng eksperto sa pagdulog sa Korte. History shows that even when petitions to question Senate leadership are brought before the Supreme Court is quite hesitant to rule on them anyway. So everyone is now familiar with this 1949 case of Benito versus Cuenco. The first part of that decision is basically the court saying, you know, this question belongs to the Senate. Malulunasan lang ang itong problema ito sa pamamagitan ng politikare. Kung makuha ng Gatchalian Block eventually yung 13 or more votes, to eventually legally and with finality makuha nila ang Senate presidency. Samantala, ang dating I'll give a shout out. Actually, ay dahil diskusyon sa plenaryo o sa tamang lugar. Dapat din unahin ng Senado ang mga mahalagang isyu gaya ng ekonomiya bago ang anilay internal manuring. Dagdag nila ang pinakamataas na tungkulin ng isang leader ng Senado ay hindi kumapit sa kanyang posisyon kung hindi ipamana ang isang Senado na mas malakas, mas respetado at mas mahigpit ang pagsunod sa batas kaysa anong maluklok siya sa pwesto. RG Cruz, ABS-CBN News. Bahagyang bumaba ang inflation rate noong Mayo pero inaasahang mananatiling mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin ngayong taon. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Naramdam ng tinderang si Jessie ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil mismo mga binibenta niya apektado rin. May mga customer niya na nagrereklamo kaya tuloy ng malakas at na nakalagang tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil sa Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Mayo sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Pero isa pa rin ito sa pinakamataas na inflation rate sa mga nakalipas na taon. Paliwanag ng PSA, bahagya kasi bumaba ang presyo ng ilang produktong petrolyo at ng ilang pagkain. Major contributors dito ay yung pagbaba ng presyo ng diesel noong Mayo. Ang ating inflation rate dyan ay nasa 58.5%. Noong Abril kasi triple digit itong inflation rate year on year, 122.7%. Ngunit ang isa sa monitor nila ngayon ay ang presyo ng bigas na tumaas ang inflation rate sa 15.6% mula sa 13.7%. At ito kasi at may inaasahan pa. Alam naman natin na malaki yung weight ng rice sa basket natin, particularly doon sa bottom 30% income households. Mas mabigat ang epekto ng taas presyo sa pinakamahihirap. 8.4% ang inflation para sa tinatawag na bottom 30% income households. At inaasahan pang mananatiling mataas pa rin
ang mga presyo ngayong taon dahil hindi pa tapos ang giyera sa Middle East at may mga posibleng bagyo. Respect to gasoline and diesel, no? Mataas pa rin siya. Pero kung hindi natin ito yung other items in the consumer basket, yun naman yung tinatry natin na luwag sana nangyari. Dagdag ng DepEd, nakatulong ang mga hapuang gobyerno para maging stable ang transport cost gaya ng fuel subsidies at pag-imbak ng sapat na fuel reserves. Patuloy din nila ang mga programa ng pamahalaan para hindi tumaas ng gusto ang presyo ng mga bilihin at maprotektahan ang purchasing power ng mga Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Opisyal nang ipatutupad sa Lunes ang curriculum school calendar sa mga pampublikong paaralan. Pero hiniling ng isang grupo ng mga teacher na ipagpalipan muna ito dahil maraming guro ang hindi pa rin handa. Nagpapato, Francis Borso. 3 araw bago magbukas ng klase sa June 8, puspusan ang naghahanda ang Patasan Hills National High School sa Quezon City para sa pagpapatupad ng Greater School Calendar mula sa dating 4-quarter system kasabay ng Brigada Eskwela sa pinakamalaking public school sa Luzon ang parents orientation para ipakatawa ang bagong school calendar. Okay naman yung ano nila, pagtanggap nila doon sa pre-terms. Para sa Department of Education, magiging mas maayos ang sistema dahil mahati sa 3 block ang bawat academic term. Ito ay opening block, instructional block, at end-of-term block. We really think that this is a move to organize the way we run a school year. Imbes na labo-labo, halo-halo, ang ginagawa natin, there's a dedicated time for teaching and learning. There's also a dedicated time for remediation, enrichment, co-curricular and extracurricular activities. Ang 3-term calendar ang isa sa tugon ng DepEd sa kinaharap na learning gaps ng mga estudyante. Sa ulat ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2, 87% o halos siyam sa bawat 10 grade 11 students ang maituturing na non-independent readers o hindi lubos na nauunawaan ang binabasa. Nakakalungkot. Kasi yung sobrang No basic shit, na pagbabasa Shell. sa mga tunog, sa mga letra, hanggang dun sa kahulugan ng salita, ay kalakhan ng mga estudyante hindi talaga nila kaya. So, babalik-ulit tayo sa ugatin natin sa pinaka-basic. Kayugat ng DepEd na ang problema sa pagbabasa ay nagsisimula habang nasa elementary pa ang mga bata. Ayon pa sa DepEd, sumasalamin nila ito sa mas malawak na krisis sa bunsod ng makakaugnay na suliranin tulad ng kahirapan sa kulangan ng suporta sa edukasyon sa loob ng tahanan, class cancellations at kakulangan sa learning materials. Pero para sa Alliance of Concerned Teachers, padalos-dalos ang DepEd sa pagpapatupad ng reforma sa edukasyon nang walang sapat na paghahanda. Anila, ipahanda ang mga guro na ipatupad ang 3-term calendar. Baka pwedeng i-consider talaga yung deferment nito o suspension muna. No way na hindi lang school calendar yung nagbabago. Sa gitna ito ng pagbabago ng curriculum at yung pagbabago din doon sa budget of work namin. Sabay namang inilunsad ng DepEd ang Project Handa bilang nationwide school readiness tracker para ma-monitor ang mga pasilidad, kagamitan, teknolohiya at iba pang pangangailangan ng mga paaralan. Batay sa datos ng tracker, nasa 28 billion pesos na halaga ng kailangan structural repairs ang natuloy ng kagawaran. Kasabay ang 2.7 billion pesos na kailangan para sa water, sanitation at hygiene facilities. Bumaba naman nasa 144,000 ang classroom shortage sa bansa mula sa dating 160,000